So, about buntis-buntis na naman. Sige, try nating isolve yung kanyang question or yung kanyang problem. So, disclaimer lang po, hindi po ako OB, pero marunong po tayong mag-compute kung paano i-compute ang AOG or age of gestation, ang expected date of delivery, tapos tingnan natin kung kaya, tingnan natin kung ano yung pinaka-plausible na date, okay? Sige, ito ang sabi niya. Hi Doc, sana ma-help niyo po ako. Really confused po kasi. Ang intercourse ko lang po kasi is June 2, June 30, and July 15. Then, nakapag-ultrasound po ako September na. Pero, ang nalabas sa ultrasound ko is June 18 to 20, nag-start mabuo yung baby ko. Or yung baby. Yung LMP ko po is June 18. Nakapagtaka lang, Doc, kasi yung June 18, 1 day lang po ako nagkaroon. Never ko naman na-experience na 1 day lang nagkaroon. Pag ganyan po ba, Doc, ano yung possible date na nabuntis ako? Sige. So, sabi ko, kulang yung details. Number 1, regular ba ang menstruation mo? Sabi niya, dun sa aming conversation, regular naman daw. And then, ang last na, prior to June 18, ang last na menstruation niya is May 20. So, sige. At ito pa yung sinabi niya. June 18 po is 1 day lang ako nagkaroon, which is unusual kasi every month ako 4 to 5 days nagkaroon. Pero sabi niya dun sa isang convo namin or dun sa conversation namin is nagkaroon siya ng June 18 tapos nagkaroon ulit siya ng the following days. Pero parang spot or na-red lang siya or parang minimal lang na-red yung menstruation niya. And then first ultrasound ko po is September 25, 13 weeks, 3/7 days. At ang kanya daw expected date of delivery is March 27. Sige, tingnan natin. Okay. Gamitin natin tong calendar para lang matrace natin yung sinasabi niya. Noong September 25, nagpa-ultrasound siya at ang sabi is 13 weeks and 3/7 days na yung dinadala niya. Ayan. So, sabi niya, 25 siya nagpa-ultrasound, tapos 3 days, tapos 13 weeks. So, bumilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ang ika-13, yung 13 weeks, technically, papatak ng June 24. Doon siya nag-start. Kung June 24, ang start, tapos, ito lang yung araw na nagkaroon siya ng contact, may plus and minus pa yan. So, feeling ko, June 30, nabuo yung bata. The reason is that, kapag sinunod natin yung ultrasound niya, ang sabi niya is, ang expected date of delivery niya, itong EDD is March 27, 2025. Kapag binalikan natin yan, pwedeng nabuo ang bata ng July 4. Ang sabi niya, nagkaroon siya ng contact ng June 2, June 30, and July 15. So, sobrang layo ng July 15. June 2, sobrang layo din. Kung babalikan natin, June 30, halimbawa, mag-ovulate siya, sabihin natin ng July 4. Itong 4. Ang punla or ang similya ng lalaki ay pwedeng mabuhay sa atin ng ilang araw. So, technically, kung meron kang contact ng June 30, so, pwede pang mabuhay yung punla mo or yung similya mo ng 1, 2, 3, 4 hanggang sa mag-ovulate ka. So, technically, kahit June 30 ka, nagkaroon ng contact, or baka nga pa madaling araw na yon, so pwede niyang tamaan yung fertile days mo, or yung fertile day mo, or yung unsafe day. Tapos, sa history niya, parang nagkaroon pa siya ng bleeding or spotting ng June 18, parang doon nag-start, pero nagkaroon pa rin naman siya ng succeeding days. So, kung susundin din natin at ang claim niya is regular siya, May 20 yung previous na menstruation niya bago dito sa LMP niya. Ngayon, kung ang gagawin naman natin or susundin naman natin is yung pinaka last menstruation niya, technically, ito yung lalabas. So, ang LMP niya, kung ang gagawin natin is June 18, so, malamang mabubuo yung bata is July 2, which is medyo somehow malapit dun sa June 4, dun sa isa. Tapos, ang expected date of delivery niya is March 25. So, magkalapit lang din. So, ang expected niya dun sa isang computation natin is 27. Ito, March 25. And, 33 weeks siya
ngayon. Ang computation din nila, ginagamit siguro ng OB nila is 33 weeks siya ngayon. So, pasok pa rin ito. At kung ang ginamit natin ay yung expected date of delivery, which is March 27, yung last menstruation niya is papasok ng June 20, which is malapit pa rin dun sa June 18 niya. At kung yan yung gagamitin natin is 33 weeks siya, which is 33 weeks siya ngayon. Ngayon, kung gagamitin natin ay yung May 20, halimbawa, kasi parang baka hindi kasi, baka implantational bleeding naman or implantation bleeding na yung nangyari nung June 18. Kasi baka nabuo na doon. So, kung gagamitin naman natin ay May 20, dapat, ang laki ng tiyan niya ngayon is 38 weeks na. Dapat aanakin na. So, kung conception naman, papasok din kasi June 2, meron siyang contact. Ngayon, syempre, hindi ko din, given that limited data, hindi ko kayang sabihin na ito yon talaga. Pero, sa akin, kung sasabihin mo ngayon na ang sinusunod ng OB ninyo is the 33 weeks ka ngayon, then, mas plausible na yung nabuo siya ng June 30. Yun yung sa tingin natin. Kung yun sinusunod nyo. Pero kung sasabihin mo sa akin na May, dapat around ngayon is malapit ka na manganak. Update mo kami kung kailan ka manganganak. Kung manganganak ka anytime ngayon, or siguro 2 weeks from now, then malamang-lamang baka ito yung last menstruation mo talaga, at ito yung date ng conception. Pero kung halimbawa, 33 ka pa rin talaga ngayon at mafa-follow mo yung weeks, kumbaga kung 33 ka ngayon at manganak ka pa rin, mga ilang weeks pa, siguro mga 4, mga 1 month pa, 1.5 month bago ka manganak, then ibig sabihin mukhang nabuo mo yan ng June 30. So, update mo kami. Please update us kapag nanganak ka na. And of course, pag nanganak ka, yung baby mo ay bina-Ballard scoring. Yung Ballard scoring, tinitingnan kung ilang weeks yung bata. So, gigauge pa rin yung edad ng bata base sa physical examination niya paglabas ng bata. So, please update us kung kailan ka manganganak. At either doon, dun sa sinabi ko, it's either June 3 or June 2, kung May 20, ang LMP mo, or June 18 talaga at nabuo yan ng mga around June 30. So, please update us kapag kailan ka manganak at kung ano sana yung Ballard scoring din sa bata para mas masabi natin. So, ingat at bawal magkasakit.